Enero 14, 1942. Punong himpilan ng imperial na hukbong dagat ng Hapon, Tokyo. Sinuri ni Admiral Osami Nagano ang pinakabagong pagtatasa ng intelihensya mula sa Pacific Theater. Kinalkula ng kanyang mga tauhan ang matematika ng pagbangon ng industriya ng Amerika kasunod ng pag-atake sa Pearl Harbor. Ang mga Amerikano ay muling nagtatayo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang kanilang mga gawaan ng barko ay nagtatrabaho ng walang tigil. Ang kanilang mga pabrika ay nagpapalit tungo sa produksyong pandigma sa bilis na hindi kailanman inasahan ng ating mga analyst. Mula sa kanyang posisyon sa gitna ng makinaryang pandigma ng Hapon, sinuri ni Nagano ang naintindihan ng bawat admiral na Hapones mula sa mahirap na karanasan. Ang Estados Unidos ay nagtataglay ng 10 beses na kapasidad sa industriya kaysa sa Hapon. Ang pagkakataon para sa isang mapagpasyang tagumpay ng Hapon ay sumasara sa bawat buwang lumilipas. Ang kailangan ni Nagano ay isang sandata na napakatapang at napakalaki ng estratehikong pinsala na kaya nitong pabagsakin ang moral ng Amerika bago pa maabot ng mga pabrikang yon ang buong produksyon. Ang hindi niya alam ay malalim sa loob ng mga dibisyon ng pagpaplano ng imperial na hukbong dagat. Isang grupo ng mga opisyal ang nakaisip na sa sandatang iyon. Hindi isang battleship, hindi isang carrier, isang submarino, isang may kakayahang tumawid sa 37,000 milya ng karagatan, magpalipad ng eroplano mula sa ilalim ng ibabaw ng dagat, at sirain ang nag-iisang estruktura na nagpapanatili sa buong pagsisikap ng digmaan ng mga Allied, ang Panama Canal. Ang plano ay tinawag na Operation PAN. At ito ay, sa anumang sukatan, ang pinakaambisyosong operasyon ng submarino na naisip sa kasaysayan ng pakikidigmang pandagat. Ang estratehikong lohika sa likod ng Operation PAN ay lumitaw mula sa pinakapangunahing kahinaan sa heograpiya ng Hapon. Ang pinakamahusay na estratehikong kaisipan ng imperial na hukbong dagat ay pinag-aralan ang lohistika ng Amerika ng may masusing katumpakan sa buong dekada ng 1930. Ang kanilang mga konklusyon ay nakababahala. Ang mga plotang Atlantic at Pacific ng Estados Unidos ay tumatakbo bilang magkahiwalay na puwersa. Ang Panama Canal ang tanging daanan na nagpapahintulot ng mabilis na paglipat ng lakas pandagat sa pagitan ng dalawang karagatan. Kung wala ito, ang isang plota ng battleship ng Amerika na inilipat mula sa Atlantic patungong Pacific ay mangangailangan ng karagdagang 14,000 milyang paglalakbay sa paligid ng Cape Horn sa timog na dulo ng South America. Ang gastos sa oras ay sakuna, 3 karagdagang linggo ng pagbibiyahe. 3 linggo kung kailan ang Pacific ay maaring masiguro, mapatibay, at magawang hindi malulusob. Kinalkula ni Kapitan Kameto Kuroshima, ang matalino at eksentrikong opisyal ng operasyon na kilala sa loob ng hukbong dagat, bilang ang Diyos ng mga operasyon. Ang estratehikong matematika noong huling bahagi ng 1941. Kung ang mga lock ng Panama Canal ay masisira, isinulat niya sa isang klasipikadong memorandum, ang Estados Unidos ay hindi makakapag-ipon ng lakas pandagat sa Pacific sa loob ng minimum na 6 na buwan. Sa pagkakataong iyon, hayang Hapon ay makakapagtatag ng mga depensang hangganan mula sa Aleutians hanggang Australia na walang plotang Amerikano ang makakabutas. Hindi natin kailangang talunin ang Amerika. Kailangan nating gawin ang halaga ng pagkatalo na masyadong mataas para tanggapin ang isang demokrasya. Ang memorandum ay umikot sa punong himpilan ng hukbong dagat ng may lumalagong pananabik. Natukoy ni Kuroshima hindi lang ang isang target kundi isang teorya ng tagumpay. Hindi kailangang malampasan ng Hapon ang produksyon ng Amerika. Kailangang bumili ng oras ang Hapon, magtatag ng mga katotohanan sa lupa, at pilitin ang isang negosasyong pangkapayapaan bago pa man maging dominasyong militar ang kahusayan sa industriya ng Amerika. Ang Panama Canal ang susi, ang pagkasira nito ang estratehiya. Ngunit ang pagpuksa sa kanal mula sa isang submarino ay nagharap ng mga hamon sa inhinyerya na hindi pa nalulutas ng agham pandagat noong 1941. Ang gaton locks ng kanal, ang critical na choke point, ay nakaupo sa taas na 130 talampakan mula sa antas ng dagat. Maaari lamang silang maabot sa pamamagitan ng eroplano.
Ngunit walang eroplano noong 1900 at 41 ang makakalipad mula sa mga isla ng Hapon hanggang Panama at pabalik. Ang distansya ay sadyang napakalayo. Ang solusyon ay nakamamangha sa konsepto. Ang Hapon ay magtatayo ng mga submarino na may sapat na laki para magdala ng mga eroplano. Ang mga submarino ay tatawid sa Pacific nang hindi natutukoy, lilitaw malapit sa baybayin ng Panama. Magpapalipad ng kanilang mga eroplano, papanoorin silang sirain ang mga lock at mawawala sa ilalim ng mga alon. Ang buong pagsisikap ng digmaan ng mga Allied ay magbabago sa loob ng 20 minuto na kailangan para bumagsak ang mga bomba. Ang mga submarino na magsasagawa ng Operation PAN ay itinalaga bilang I-400 class. Ang kanilang mga detalye ng iguhit ng Naval Technical Department sa Kure noong unang bahagi ng 1942 ay kumakatawan sa isang paglukso sa inhinyeryang pandagat na napakatindi, kaya ang mga opisyal na nagsusuri sa mga plano ay nag-alinlangan noong una kung sila ba ay teknikal na makakamit. Haba, 400 talampakan. Mas mahaba kaysa sa anumang submarinong naitayo. Displacement, 6,500 tonelada kapag nakalubog. Halos 3 beses ang displacement ng isang karaniwang submarinong plota ng Hapon. Distansyang nararating, 37,500 milya nang hindi nagkakarga ng krudo. Sapat na para umikot sa mundo ng 1.5 beses. Buong kapasidad ng eroplano, 3 ICM-6 Seiran floatplane torpedo bombers. Ang pangalang Seiran ay nangangahulugang haze ng bundok. Sila ay sadyang idinisenyo upang maitupi, maiimbak sa isang depresyong hangar deck, mabuo sa loob ng mas mababa sa 30 minuto at mailunsad mula sa isang catapult na nakatayo sa unahang deck ng submarino. Ang bawat eroplano ay maaring magdala ng isang 800 kilogramo na bomba o isang aerial torpedo. Ang 3 submarino na may 9 na eroplano ay maaring maghatid ng karga ng bomba na humigit kumulang katumbas ng isang mabigat na air raid sa isang partikular na target. Ang Gatun Locks ay isang partikular na target. Si Engineer Vice Admiral Shigeyoshi Miwa, na itinalagang mamahala sa teknikal na pagpapaunlad, ay isinulat sa kanyang tala-arawan noong Marso 3, ay 1,942. Bumubuo tayo ng isang bagay na hindi pa nakikita ng kasaysayan. Ang mga Ingles ay mayroong kanilang mga dreadnought. Ang mga Amerikano ay mayroong kanilang mga carrier. Ang Hapon ay magkakaroon ng mga submarino na mismong mga aircraft carrier. Kapag ang mga mananalaysay sa hinaharap ay sumulat tungkol sa inobasyong pandagat, isusulat nila ang tungkol dito. Ang mga hamon sa inhinyerya ay napakalaki. Ang hull ng isang karaniwang submarino ay isang silindro na nakatimpla para sa pressure ng tubig. Ang isang hangar ng submarino ay nangangailangan ng isang silindrikong tubo na may diametrong 11 talampakan na tumatakbo sa haba ng unahang deck. Ang tubong ito ay nangangailangan ng integridad na hindi pinapasok ng tubig sa kailaliman ng operasyon. Kailangan nito ng kontroladong atmosfera upang ang gasolina ng eroplano at mga bala ay hindi mag-apoy mula sa halumigmig o mga pagbabago sa pressure. Kailangan nito ng pinto sa unahang bahagi na may sapat na laki upang pahintulutan ang isang nakatuping eroplano na makadaan. Ngunit may kakayahang mag-seal sa ilalim ng daan-daang talampakan ng tubig. Ang mga taga-disenyo sa Kure Naval Arsenal ay nagtrabaho sa buong 1,000 hanggang 1,000 sa paglutas ng mga problemang wala pang nakakatulad. Paano mo mapapanatili ang mga makina ng eroplano sa isang saradong, mahalumigmig na kapaligiran ng hindi pinapaandar ang mga ito? Paano ka magpapalipad ng 3 eroplano ng sapat na mabilis upang ang radar ng kaaway at mga shore battery ay hindi makapag-react bago ang pangalawa at pangatlong eroplano ay makalampas sa catapult? Paano mo mababawi ang mga eroplano pagkatapos ng isang misyon kung ang anumang operasyon sa ibabaw ay may panganib na matukoy at maatake? Ang mga sagot ay unti-unting lumitaw sa pamamagitan ng daan-daang pag-uulit ng inhinyerya. Ang mga makina ng eroplano ay ipepreserba sa Cosmoline grease at babalutin ng material na sumisipsip ng moisture. Isang preheating system ang magdadala sa mga makina sa operating temperature sa loob ng 7 minuto. Ang isang compressed air catapult ay kayang magpalipad ng eroplano sa loob ng 3 segundo.
Ang buong hangar ay maaaring bahaing muli at isil para sa paglubog sa loob ng 14 na minuto. Ang mga eroplano mismo, ang Seiran, ay sumailalim sa radikal na muling pagdidisenyo. Ang mga karaniwang floatplane ay itinayo para sa maluwag na operasyon mula sa mahinahong mga anchorage. Ang Seiran ay kailangang gumana pagkatapos ng mga linggo sa loob ng isang saradong tubong metal, mabuo sa loob ng 30 minuto sa ilalim ng mga kondisyon ng labanan, makaligtas sa isang catapult launch na naghahatid ng 4.5 gramo ng acceleration at lumipad ng 650 milya patungo sa isang target. Tinanggal ng mga inhinyero ng Aichi ang bawat hindi kinakailangang bahagi. Nagdisenyo sila ng mga natutuping pakpak na automatikong naglalak sa posisyon kapag iniladlad. Nagdisenyo sila ng mga natatanggal na float na maaaring tanggalin ng buo para sa mga kamikaze mission kung saan hindi na binalak ang pagbawi. Dinisenyo nila ang eroplano upang tumanggap ng alinman sa torpedo o bomba sa parehong hardpoint na nagbibigay daan sa kakayahang mag-adjust ng misyon sa huling sandali. Ang piloto na magpapakadalubhasa sa mga eroplanong ito ay ang mga piniling tauhan ni Lieutenant Commander Tatsunoke Ariizumi. Si Ariizumi na namuno sa air operations ng puwersa ng submarino ay naintindihan na ang mga piloto ay nangangailangan ng mga kasanayan na wala pang naval aviator ang nangailangan noon. Kailangan nilang lumipad mula sa isang gumagalaw na submarino sa gitna ng malalaking alon ng karagatan. Kailangan nilang mag-navigate ng 650 milya sa ibabaw ng bukas na dagat ng walang mga palatandaan. Kailangan nilang mahanap ang isang target na hindi pa nila nakikita kailanman maliban sa mga litrato at aerial reconnaissance images. Kailangan nilang tamaan ang mga lock na may lapad lamang na 110 talampakan. At kailangan nilang gawin ang lahat ng ito pagkatapos ng ilang linggong pagkakakonfine sa isang submarino kung saan hindi sila maaaring mag-ehersisyo, hindi makapag-ensayo ng paglipad, at halos hindi makatayo ng diretso sa kanilang mga higaan. Ang programa ng pagsasanay na idinisenyo ni Ariizumi ay walang katulad sa lupit nito. Pinalipad ng mga piloto ang kanilang mga Seiran mula sa mga base sa Inland Sea ng Hapon. Nagsasanay laban sa mga replika ng Lockgate na itinayo sa Oita Naval Air Station. Ang mga replika ay ginawa sa eksaktong sukat, 110 talampakan ng lapad na may parehong anggulo ng paglapit na kakaharapin ng isang piloto na nagmumula sa panig ng Pacific ng Panama. Pinalipad ng mga piloto ang profile ng pag-atake ng daan-daang beses. Paglapit sa madaling araw mula sa silangan, ang araw ay nasa likuran nila at nasa mata ng mga tagapagtanggol. Mababang altitude para maiwasan ng radar. Pop-up maneuver sa layong 3 milya upang makita ang target. Dive sa 45 degree. Release sa 600 metro. Pull out sa 200 metro. Kailangang kaya ng bawat pilotong gawin ang pagkakasunod-sunod kahit tulog sila. Kailangan nila ito dahil lilipad sila sa bukang liwayway sa ibabaw ng isang kalabang baybayin kung saan ang bawat segundong paglantad ay may panganib na maharang. Ang mga iti-400 class na submarino na magdadala sa kanila ay ginawa sa 3 naval yard ng Hapon ng sabay-sabay. Ang Kure Naval Arsenal ang nagtayo ng lead boat, ang Igaw 400. Ang Sasebo Naval Arsenal naman sa Igaw 401. Isang ikatlong yarda ang nagsimulang gumawa sa Igaw 402 na kalaunan ay ginawang isang supply submarine. 2 pang hull, ang Igay 403 at Igay 404, maang iniutos ngunit hindi na natapos dahil ang pambobomba ng Amerika sa mga industrial na sentro ng Hapon ay nanggulo sa mga schedule ng produksyon. Ang timeline ng konstruksyon ay nagbunyag ng hirap na dinaranas ng industriya ng Hapon noong 1943. Ang I-400 ay sinimulan noong Enero 1943, inilunsad noong Enero 1944 at inatasan commissioned noong Disyembre 1944. Halos 2 taon ng konstruksyon para sa isang submarino. Sa paghahambing, ang mga gawaan ng barko sa Amerika ay gumagawa ng mga fleet submarine sa bilis na isa tuwing 6 na linggo. Ang I-400 class ay isang obra maestra ng inhinyerya at kasabay nito ay isang pag-amin sa mga limitasyon ng industriya.
Ang loob ng isang i-400 na submarino ay hindi katulad ng anumang sasakyang dagat bago ito o pagkatapos nito. Ang paglalakad mula sa hulihan patungo sa unahan ay isang paglalakbay sa isang lumulutang na lungsod militar. Ang likurang bahagi ay naglalaman ng mga makina, motor at mga espasyo ng makinarya na nagbigay sa submarino ng pambihirang distansyang nararating nito. 6 na diesel engine para sa surface cruising, 2 electric motor para sa operasyong nakalubog, at isang battery bank na sumakop sa mas malaking espasyo kaysa sa mga tirahan ng mga tauhan. Ang mga espasyo ng inhinyerya sa unahan ay nagbigay daan sa crew compartment. 200 lalaki ang nanirahan sa isang espasyong idinisenyo para sa mas kakaunti. Ang mga bunk ay nakatambak ng 4 na patong sa mga espasyo kung saan ang isang lalaki ay hindi makakaupo ng diretso sa itaas na rack nang hindi tumatama sa bunk sa itaas. Ang mga mandaragat ay natutulog ng salit-salit, nakikibahagi ng bunk sa mga lalaking katatapos lang sa watch. Ang amoy ng diesel, pawis at langis ng makina ay hindi kailanman nawala sa mga pader na bakal. Sa unahan ng mga espasyo ng tauhan ay ang hangar. May diametrong 11 talampakan, 115 talampakan ang haba, dominado nito ang unahang ikatlong bahagi ng submarino. Sa paglalakad sa hangar sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tauhan na pumasok sila sa isang ibang sasakyang dagat. Ang amoy ng metal ay pareho, ngunit ang sukat ay magkaiba. 3 Seiran aircraft ang nakapugad sa loob na parang mga Russian doll. Nakatupi ang mga pakpak, tinanggal ang mga float, pahalang ang mga propeller. Ang mga mekaniko ay makakapagtrabaho lamang sa mga makina sa pamamagitan ng pagbaluktot ng kanilang mga sarili sa mga puwang sa pagitan ng fuselage at pader ng hangar. Sa unahan ng hangar ay ang control room, torpedo room, at ang catapult deck sa itaas. Ang catapult mismo ay isang obra maestra ng compressed air engineering. Kaya nitong pabilisin ang isang eroplano mula 0 hanggang 85 milya bawat oras sa loob ng 3 segundo sa isang 120 talampakang rails. Ang stress sa airframe sa panahon ng acceleration na ito ay katumbas ng 5 beses ng puwersa ng grabidad. Bawat weld sa Seiran ay sinubukan para makaligtas dito. Si Commander Nobuki Nambu na mamumuno sa I-401 ay nagsagawa ng unang ganap na combat drill noong unang bahagi ng 1945. Ang kanyang mga tauhan ay nakabuo ng 3 eroplano mula sa kanilang mga nakaimbak na posisyon sa loob ng 27 minuto. Ang catapult ay naglunsad sa 3 sa loob ng 9 na minuto. Ang pagbawi ang problemang walang sinuman ang ganap na nakalutas. Ang pagbawi ng mga float plane sa bukas na karagatan ay nangangailangan sa submarino na lumitaw sa ibabaw, itaksi ang eroplano sa gilid, at itaas ito sakay ng crane habang gumagalaw sa gitna ng mga alon. Ang bawat pagbawi ay tumatagal ng 30 minuto bawat eroplano. 70 minuto para sa 3. 70 minuto sa ibabaw sa mga katubigan kung saan nagpapatrolya ang mga eroplanong Amerikano. Ang mga nagplano ng Operation PAN ay nagpasya ng maaga na ang pagbawi ng eroplano ay maaaring kailangang isakripisyo. Ang mga piloto ay maaaring bumaba sa tubig, ditch, sa tabi ng submarino pagkatapos matapos ang kanilang misyon. Mabilis silang masusundo ng mga submarino. Ang mga eroplano ay iiwan na. Ito ay isang malupit na kalkulasyon, ngunit ito ay mas ligtas kaysa sa 70 minuto sa ibabaw ng tubig. Ang Operation PAN, gaya ng orihinal na konsepto, ay nag-target sa 3 magkakahiwalay na punto sa sistema ng Panama Canal. Primaryang target, ang Gatun Lock sa panig ng Atlantic. Sekundaryang target, ang Miraflores Lock sa panig ng Pacific. Tertiaryong target, ang earthen dam sa Gatun na lumikha ng artipisyal na lawa kung saan bumibiyahe ang mga barko. Ang Gatun Dam ang pinaka-vulnerable sa 3. Ito ang pinakamalaking earthen dam sa mundo ng itayo na pumipigil sa 21 cubic miles ng tubig. Kung mabubutas, ang magreresultang baha ay wawasak sa channel ng kanal, sisirain ang mga mekanismo ng lock sa ibaba, at mangangailangan ng maraming taon ng rekonstruksyon. Ang pinagsamang pag-atake ay mag-iiwan sa kanal na hindi magagamit sa loob ng tinatayang 2 hanggang 5 taon. Kinalkula ng intelihensya ng Amerika pagkatapos ng digmaan ng aktwal na pinsala ng mas konserbatibo na tinatayang 18 buwan hanggang 2 taon ng pagkumpuni.
Ngunit ang 18 buwan ay sapat na. Ang 18 buwan noong 1944 o 1945 ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang plotang Amerikano na nakatuon sa Pacific o nakahati sa pagitan ng dalawang karagatan. Ito ay potensyal ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay ng Amerika at isang negosasyong tabla, stalemate. Ang operasyon ay halos mailunsad na noong Hunyo 1944. Ang I-400 at A-400 at isa ay pansamantalang itinalaga. Ang mga tauhan ay binigyan ng briefing. Ang mga litrato ng target ay ipinamahagi. Pagkatapos ay bumagsak ang Saipan sa mga puwersang Amerikano noong Hulyo 1944. Ang pagkawala ng Saipan ay mapaminsala para sa estratehikong pagpaplano ng Hapon sa mga paraang higit pa sa mismong isla. Ang Saipan ay nasa loob ng B-29 bombing range ng mga isla ng Hapon. Ang pagkawala nito ay nangangahulugan na ang mga bomber ng Amerika ay maaari na ngayong umabot sa Tokyo, Osaka, Kobe, Nagoya, at sa mga naval arsenal sa Kure at sa Cebu, kung saan kinukumpleto at sineserbisyuhan ang mga I-400 class na submarino. Higit na agaran, ang pagkawala ng Saipan ay nag-trigger ng krisis sa politika. Nagbitiw si Prime Minister Toyo. Ang buong estratehikong konsepto ng hukbong dagat ay nangailangan ng muling pagtatasa. Ang Operation PAN ay isinuspinde habang hinihintay ang pagsusuri ng mga prioridad. Ang pagsusuri ay tumagal ng ilang buwan. Sa mga buwang iyon, nagpatuloy ang pagsulong ng mga puwersang Amerikano sa buong Pacific, Leyte Gulf, Iwo Jima. Ang bawat isla ay naglalapit sa lakas panghimpapawid ng Amerika sa mismong Hapon. Noong unang bahagi ng 1945, ang estratehikong larawan ay nagbago ng labis na ang ilang opisyal ay nagtanong kung mahalaga pa ba ang pagpuksa sa Panama Canal. Kung hindi kayang hawakan ng Hapon ang Pilipinas, kaya pa ba nitong hawakan ng anuman kahit wasak pa ang kanal? Ang debate sa loob ng Naval Headquarters ng Hapon ay matindi at sa huli walang tiyak na kinahinatnan. Ang isang paksyon ay nangatuwiran na ang Operation PAN ay mas kritikal na ngayon kaysa kailanman. Kung mawawasak ang kanal, ang mga puwersang Amerikano na sumasalakay sa mismong Hapon ay mahahati. Ang pagsalakay sa mga isla ng Hapon ay babagal. Ang Hapon ay magkakaroon ng mas maraming oras upang ihanda ang mga depensa, upang sanayin ang pambansang milisya, upang i-deploy ang libu-libong kamikaze aircraft at bangka na binubuo para sa huling labanan. Ang isa namang paksyon ay nangatuwiran na ang mga submarino ay kailangan ng mas malapit sa sariling bayan. Ang mga Carrier Task Force ng Amerika ay malayang gumagala sa kahabaan ng baybayin ng Hapon. Ang mga C-400 na barko kasama ang kanilang mga eroplano ay may potensyal na atakihin ang mga carrier ng Amerika sa mga paraang hindi kaya ng mga konbensyonal na submarino. Ang ikatlong paksyon ay nagmungkahi ng isang ganap na kakaibang target. Nangatuwiran si Kapitan Atsushi Asamura sa isang memorandum noong Enero 1900 at 45 na ang Panama Canal ay masyadong malayo at masyadong matibay. Ang tunay na kahinaan sa mga operasyon ng Amerika ay ang fleet anchorage sa Ulithi Atoll sa Caroline Islands. Ang Ulithi ang forward base kung saan inilulunsad ng mga Carrier Task Force ng Amerika ang kanilang mga pag-atake sa Pilipinas at Hapon. Sa anumang araw, ang lagoon sa Ulithi ay naglalaman ng mas maraming naval tonnage kaysa sa Pearl Harbor. Ang mga eroplano mula sa 3 I-400 class na submarino ay maaaring mahuli ang plotang Amerikano na sama-sama, nakatigil at hindi handa. Ang debate ay nagresulta sa isang kompromiso na hindi ganap na nagbigay kasiyahan sa sinuman. Ang Operation Hikari, isang pagsalakay sa Ulithi, ang unang ilulunsad. Kung magtatagumpay ang Operation PAN laban sa Panama Canal, ay susunod gamit ang anumang submarino na mananatiling gumagana. Ang planong Ulithi ay nangailangan ng matinding pinal na pagsasanay. Sa mga pilotong na nagsanay para sa paglapit sa Panama Canal ay kailangan na ngayong matuto ng isang ganap na kakaibang target. Ang mga pasukan sa Coral Reef ng Ulithi Lagoon, ang mga pattern ng pagkakalat ng mga carrier ng Amerika habang nakadaong, ang lokasyon ng mga fuel depot at mga barko ng bala, mga target na ang pagkasira ay magdudulot ng mga sunog na ang mga sekundaryang pagsabog ay lalawak sa mga kalapit na sasakyang dagat.
Ipinagpatuloy ang pagsasanay sa Oita Naval Air Station noong Pebrero 1945 at 45 nang may bagong antas ng pagmamadali. Ang kampanya ng pambobomba ng Amerika laban sa mga isla ng Hapon ay tumitindi. Ang mga B-29 ay tumatama sa mga lungsod ng Hapon sa mga pagsalakay na higit na malaki kaysa sa anumang naranasan noon. Ang firebombing sa Tokyo noong Marso 10, 1945 ay pumatay sa tinatayang 80,000 katao sa loob ng isang gabi at sumira sa 16 na square miles ng lungsod. Ang mga pilotong nagsasanay sa Oita ay nakikita ang liwanag ng nag-aapoy na mga lungsod sa abot tanaw. Pinalipad nila ang kanilang mga pagsasanay nang may kaalamang ang lahat ng kanilang pinoprotektahan ay namamatay mula sa langit. Si Lieutenant Kazuo Takahashi, isa sa mga Seiran pilot na pinili para sa misyong Ulithi, ay isinulat sa kanyang personal na tala-arawan noong Marso 15, 1945. Nagsasanay kami ngayon laban sa pasukan sa reef. Ang aking eroplano ay perpektong tumugon. Ang anggulo ng paglapit ay mas madali kaysa sa Panama. Ang target ay mas malaki. Ang problema ay ang Air Patrol ng Amerika. Ayon sa mga report ng intelihensya, ang mga Grumman Hellcat ay patuloy na umiikot sa lagoon. Sa aming bilis ng paglapit, mayroon kaming marahil 3 minuto mula sa sandaling makita nila kami upang makumpleto ang pag-atake. Sapat na ang 3 minuto. Kailangang maging sapat ang 3 minuto. Iniisip ko ang mga lungsod na nasusunog sa likuran ko. Ang 3 minuto ay ang lahat. Ang I-400 at I-400 at isa ay umalis sa Maizuru Naval Base noong Hunyo 26. 1,945 patungo sa timog sa Philippine Sea. Kasama nila ang mas maliliit na I-13 at I-14 na bawat isa ay may 2 siiran para sa kabuuang 10 eroplano sa buong puwersa ng 4 na submarino. Ang misyong itinalaga bilang Operasyon Hikari ay nagdala ng 10 eroplano, 10 piloto, at ang naipon na henyo sa inhinyerya ng 3 taon ng inobasyong pandagat ng Hapon. Pati ang hindi alam ng mga nagpaplano sa Tokyo ay ang Signals Intelligence ng Amerika ay natukoy na ang hindi pangkaraniwang radio traffic na nauugnay sa puwersa ng submarino. Sinusubaybayan ng Office of Naval Intelligence ang mga galaw ng submarino ng Hapon nang may katumpakan na hindi pinaghihinalaan ng mga komandanteng Hapones na nananatiling may tiwala sa kanilang mga code. Si Kapitan Ernest Eller na nagsusuri ng message traffic ng Hapon sa Pearl Harbor ay nagtala noong Hulyo 1, hindi pangkaraniwang konsentrasyon ng aktibidad ng submarino sa Philippine Sea. Ang traffic analysis ay nagmumungkahi ng isang koordinadong operasyon. Maraming unit. Posibleng target, mga instalasyon ng Pacific Fleet. Inirerekomenda ang mataas na alerto sa Ulithi at Eniweto. Ang mga submarino ay gumalaw patungong timog sa bilis na 12 knots sa ibabaw ng dagat tuwing gabi at nakalubog sa oras ng araw kung kailan pinakaaktibo ang mga patrol aircraft ng Amerika. Ang pagtawid ay napakahirap. 200 lalaki sa isang hull na idinisenyo para sa mas kakaunti, naghahati sa mga bunk ng salit-salit, kumakain ng malamig na pagkain upang maiwasan ang heat signature mula sa pagluluto, nabubuhay sa patuloy na ingay ng makina ng isang sasakyang dagat na gumagana sa limitasyon ng mga parameter ng disenyo nito. Ang mga Seiran pilot ang nakaranas ng pinakamalala. Ang kanilang mga eroplano ang sumakop sa hangar deck kaya walang espasyo para sa ehersisyo o libangan. Nanirahan sila sa kanilang mga bunk o sa masikip na mess ng mga opisyal, muling sinusuri ang mga litrato ng target na memoryado na nila, ikinakalkula ang mga anggulo ng paglapit na kaya nilang iguhit kahit nakapiring naghihintay para sa isang misyon na maaring dumating o hindi. Si Commander Nambo na nasa I-401 ay nagsagawa ng underwater navigation drills araw-araw, pinapanatili ang kahandaan ng tauhan para sa sandali ng paglitaw sa ibabaw at paglipad. Ang pagkakasunod-sunod ay na-rehearse hanggang sa punto na ito ay automatiko na. Lumitaw sa ibabaw, buksan ang pinto ng hangar, ilabas ang mga eroplano ng isa-isa, i-unfold ang mga pakpak, ikabit ang mga float, i-prime ang mga makina, lagyan ng gasolina ang eroplano mula sa mga deck-mounted pump. Catapult launch, lumubog. Ang buong proseso sa loob ng 30 minuto. 30 minuto ang target.
Sa pagsasanay, ito ay nag-average ng 33. Ang 3 sobrang minuto ay bumabagabag kay Nambu. Or ang 3 minuto sa ibabaw ng tubig malapit sa isang dedepensahang daungan ay tila walang hanggan. Noong Hulyo 26, 1945, ang mga puwersang Amerikano ay naghulog ng mga polyeto, leaflets, sa mga lungsod ng Hapon na nagbabala ng patuloy na pambobomba maliban kung susuko ang Hapon. Pinangalanan ng mga polyeto ang mga partikular na lungsod na susunod na bobombahin. Binaliwala ito ng mga komandanteng Hapones bilang psychological warfare. Tama sila sa isang banda. Ang mga polyeto ay psychological warfare, ngunit ang mga ito ay isa ring tunay na babala. 3 araw pagkaraan, noong Hulyo 26, ang cruiser na USS Indianapolis ay dumating sa isla ng Tinian at ibinaba ang mga bahagi ng kagamitang ihuhulog sa Hiroshima 10 araw matapos iyon. Ang timeline na magtatapos sa digmaan at kasama nito ang Operasyon Hikari at bawat kasunod na operasyon laban sa Panama Canal ay nakatakda na. Ang ngasay 400 at ay 400 at isa ay nagpatuloy patimog ng walang nalalaman. Noong Agosto 6, 1945, ang unang bombang atomika ay nahulog sa Hiroshima. Natanggap ng puwersa ng submarino ang balita sa pamamagitan ng radyo 14 na oras pagkaraan. Para sa mga tauhan ng mga I-400 class na submarino, ang balita ay tinanggap ng may katahimikang inilarawan ng mga komandante kalaunan na hindi katulad ng anumang naranasan nila sa serbisyong pandagat. Ang mga lalaking nakaligtas sa mga taon ng digmaan na nakapanood sa pagkamatay ng mga kaibigan at paglubog ng mga barko, na tumanggap ng may pagtitimpi ng kanilang kultura na sila mismo ay malamang na mamatay, ay naupong tahimik habang binabasa ng malakas ang mensahe sa radyo. Isang lungsod, o isang bomba, 80,000 patay. Ang matematika ay simple at mapangwasak. Ang Hapon ay may humigit kumulang 60 lungsod na may malaking sukat. Presumableng ang Amerika ay may mas marami pang bomba. Ang aritmetika ng digmaan ay nagbago sa isang sandali. Tinipon ni Commander Nambu ang kanyang mga opisyal sa masikip na wardroom ng Kang I-401 at sinabi sa kanila ang kanyang nalalaman. Na hindi naman marami, isang bomba, isang lungsod. Ang misyon ay magpapatuloy habang naghihintay ng mga utos mula sa punong himpilan. Tiningnan siya ng kanyang mga opisyal nang may mga ekspresyong hindi niya lubos mabasa. Determinasyon, marahil. O pagbibitiw, resignation. O isang bagay sa pagitan ng mga ito na walang salita sa tradisyong pandagat ng Hapon, ang mga utos mula sa punong himpilan nang dumating ang mga ito ay hindi malinaw. Magpatuloy sa itinalagang posisyon, maghintay ng karagdagang instruksyon. Ang hindi sinasabi ng punong himpilan ay ang debate sa Tokyo ay naging magulo na. Ang mga opisyal ng militar at sibilyang opisyal ay sabay-sabay na nagtatalo tungkol sa pagsuko, paglaban, mga tuntunin ng negosasyon, huling labanan, at ang kahulugan ng isang sandatang walang katulad sa kasaysayan ng tao. Ang mga submarino ng Operasyon Hikari ay nagpatuloy patungong Ulithi dahil sa momentum kaysa sa mga utos. Noong Agosto 9, ang ikalawang bombang atomika ay nahulog sa Nagasaki. Ang mensahe sa radyo ay nakarating sa mga submarino ng hapong iyon. Isang ikalawang lungsod, isang ikalawang bomba. Ang pagitan ng dalawang pagsabog ay 3 araw. Ang implikasyon ay matematikal at walang awa. Kung ang Amerika ay may mga bombang nakahanda para sa magkakasunod na pagsalakay, ang mga lungsod ng Hapon ay maaring mawasak ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng Hapon na tumugon. Nang araw ding iyon, ang mga puwersang Sobyet ay tumawid patungong Manchuria na nagbukas ng ikalawang larangan, front, na nagpabagsak sa mga huling estratehikong kalkulasyon ng Hapon. Ang huling pag-asa ng mga nagpaplano sa militar ng Hapon ay ang pagiging neutral ng Sobyet ay maaring gamitin para sa isang negosasyong pangkapayapaan sa pamamagitan ng Moscow. Ang pag-asang iyon ay namatay kasabay ng deklarasyon ng digmaan ng Sobyet. Si Commander Asamura na ang ideya ang naglipat sa Operation Pan patungong Ulithi ay natanggap ang balita ng parehong bombang atomika at ang pagsalakay ng Sobyet sa loob ng 48 oras. Siya isinulat niya sa kanyang log, 3 taon na ang nakalilipas na niwala kaming itinatayo namin ang sandatang magpapasya sa digmaang ito. Naniwala kaming ang kanal ang susi. Pagkatapos ay naniwala kaming ang Ulithi ang susi.
Ngayon ay naiintindihan ko na palagi kaming nagtatanong ng maling na katanungan. Ang tanong ay hindi kailanman kung aling lock ang bobombahin o aling plota ang lulubog. Ang tanong ay kung may bansa bang makakatalo sa isang puwersa na gumagawa ng mga sandata ng mas mabilis kaysa sa kaya nating bilangin. Hindi natin kaya. Ang misyon ay tinapos noong Agosto 15, 1945, nang i-broadcast ni Emperor Hirohito ang kanyang rescript na nagpapahayag ng pagtanggap ng Hapon sa Deklarasyon ng Potsdam. Ang I-400 at I-400 at isa ay natanggap ang mensahe at lumitaw sa ibabaw ng tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, o 200 lalaki, bawat submarino ang tumayo sa deck sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ilan ay umiyak. Ang ilan ay tumingin lamang sa abot tanaw. Ang mga eroplano sa hangar, ang seiran na inihanda para sa mga pagsalakay sa ulithi at higit pa roon sa Panama ay iniutos na sirain. Ang pagkasira ay isinagawa ng may masusing pag-iingat na katangian ng pamamaraang pandagat ng Hapon kahit sa pagkatalo. Ang mga eroplano ay kinalas. Ang mga bahagi ay itinapon sa dagat. Ang mga hangar deck na itinayo ng may ganoong katalinuhan sa inhinyeriya ay binakante sa karagatang Pasipiko. Ang mga submarino mismo ay lumitaw sa ibabaw at nagtungo sa Hapon sa ilalim ng escort ng Amerika. Ang mga opisyal ng Navy ng Amerika na unang sumampa sa I-400 ay, sa lahat ng ulat ay nawalan ng kibo. Si Commander Thomas Blanchard, na itinalagang kumuha ng kustodiya sa sasakyang dagat, ay isinulat sa kanyang after-action report. Ito ay hindi katulad ng anumang submarinong nakasalamuha ko sa anumang briefing ng intelihensya o teknikal na manual. Ang laki nito ay sadyang hindi ka panipaniwala hanggat hindi ka nakatayo sa deck. Ito ay kasing haba ng isang destroyer. Ang hangar ng eroplano ay mas sopistikado kaysa sa anumang naitayo namin sa disenyo ng submarino ng Amerika. Ang mga eroplanong ito ang natitira sa kanila ay mga sandatang sadyang itinayo para sa pagsalakay na hindi katulad ng anuman sa aming inventaryo. Sinusubukan ng mga Hapones ang isang bagay na hindi namin inakalang posible kailanman. Ang ulat ni Blanchard ay nag-trigger ng agarang interest ng Amerika sa teknolohiya. Ang mga Naval Intelligence Team ay sumugod sa mga I-400 class na submarino sa sandaling dumating ang mga ito sa katubigan ng Hapon. Sinukat, pinotograhan at kinopya ng mga inhinyero ang bawat detalye. Ang katapult ng eroplano ay kinalas at ipinadala sa Estados Unidos para sa pagsusuri. Ang mekanismo ng pinto ng hangar ay pinag-aralan sa loob ng ilang linggo. Ang compressed air launch system ay ni-reverse engineer ng mga inhinyerong Amerikano na matagal nang nagtatrabaho sa mga katulad na konsepto ng walang tagumpay. Hinila ng Navy ng Amerika ang I-400 at I-400 at isa patungong Pearl Harbor. Ang mga kahilingan ng Sobyet na siyasatin ang mga sasakyang dagat ay tinanggihan. Ang Cold War ay nagsisimula na at ang mga nagpaplano sa hukbong dagat ng Amerika ay walang intensyong ibahagi ang teknolohiyang sinusuri pa nila mismo. Ang mga submarino ay kalaunang pinalubog sa katubigan ng Hawaii noong 1946 at ang mga klasipikadong impormasyon ay kasamang nawasak. Ngunit ang mga konseptong kinakatawan nila ay hindi lumubog kasama ng mga hull. Ang mga inhinyerong pandagat ng Amerika na nag-aral sa I-400 class ay dinala ang kanilang mga obserbasyon sa mga programa ng pagpapaunlad pagkatapos ng digmaan. Ang konsepto ng isang submarinong may kakayahang magpakita ng lakas panghimpapawid ay umabot sa lohikal na konklusyon nito noong dekada ng 1950 sa mga eksperimento ng Amerika gamit ang submarine-launched cruise missiles. Ang USS Growler at USS Grayback ay ginawang sasakyang tagadala ng Regulus Nuclear Cruise Missile, isang sandatang ang konsepto ay nagmula sa Seiran Torpedo Bomber na idinisenyo ng mga inhinyerong Hapones para sa pag-atake sa Panama Canal. Ang direktang linya mula sa I-400 class patungo sa modernong submarine-launched ballistic missile ay hindi tuwid, ngunit ito ay totoo. Pinatunayan ng mga Hapones na ang mga submarino ay maaring magdala ng mga sandatang nangangailangan ng launching platform na mas malaki kaysa sa submarino mismo. Ang konseptong iyon, sa sandaling naipakita, ay hindi na kailanman nawala sa kaisipang pandagat.
Ang Panama Canal mismo ay nanatiling vulnerable sa buong digmaan sa mga paraang nahanap ng mga nagpaplanong Amerikano na hindi komportable nang suriin nila ang mga Operation Pan file pagkatapos ng digmaan. Ang mga lock ng kanal ay hindi binantayan ng husto noong 1944 at 1945. Ang mga air defense ay binubuo lamang ng mga anti-aircraft artillery na magiging epektibo laban sa mga karaniwang air raid, ngunit mahihirapan laban sa 3 eroplanong papalapit sa mababang altitude mula sa Pasipiko sa madaling araw. Ang mga intelligence analyst ng Amerika na sumuri sa mga plano ng Hapon noong 1945 at 45 ay umabot sa isang konklusyong itinago nilang klasipikado sa loob ng maraming dekada. Ang Operation Pan, kung naisagawa noong huling bahagi ng 1945 o unang bahagi ng 1945, ay malamang na nagtagumpay sa pagdudulot ng malaking pinsala sa Gatun Locks. Kung ang pinsalang iyon ay magiging sakuna ay nakadepende sa eksaktong lokasyon kung saan nahulog ang mga bomba. Bombahin ang mga lock gate ng direkta at ang kanal ay maaaring nakumpuni sa loob ng ilang buwan. Bombahin ang mga mekanismo ng gate at ang mga electrical system at ang timeline ng pagkumpuni ay lalawak sa 1 taon o higit pa. Bombahin ang mismong Gatun Dam gamit ang tamang warhead at ang resulta ay isang sakuna na ang pagbangon ay aabutin ng maraming taon. Ang mga nagpaplanong Hapones na nagtatrabaho mula sa mga reconnaissance photograph at engineering documents noong dekada ng 1930 na nakuha sa pamamagitan ng intelligence channels, ay tinukoy ang Gatun Dam bilang pangunahing target dahil mismo sa pagiging vulnerable nito. Ang mga earthen dam, kapag nabutas sa pamamagitan ng pagbaha sa halip na pagsabog, ay nangangailangan ng rekonstruksyon mula sa simula. Hindi mo maaring tapalan ang isang earthen dam gaya ng pagtapal mo sa isang istrukturang konkreto. Ang estratehikong intelihensya ay tama. Ang solusyon sa inhinyerya ay tama. Ang mga eroplano ay may kakayahan. Ang mga submarino ay gumagana na. Ang pumatay sa Operation Pan ay ang oras. Oras na naubos sa debate tungkol sa mga prioridad. Oras na naubos sa pagkawala ng Saipan at ang kasunod na krisis sa politika. Oras na naubos sa desisyon na magtungo muna sa ulithi. Oras na naubos dahil sa mismong tagumpay ng produksyong industrial ng Amerika na nagpaikli sa digmaan ng mas mabilis kaysa sa kinalkula ng mga nagpaplanong Hapones sa kanilang pinaka-pesimistiko na mga proyekto. Sa oras na ang I-400 at I-400 at isa ay ganap ng gumagana at ang misyon ay sa wakas ay itinalaga na, ang bombang atomika ay 3 linggo na lang bago tapusin ang digmaan na dapat sanang pahabain ng pag-atake sa kanal. Ang tagumpay sa inhinyerya na kinakatawan ng mga I-400 class na submarino ay nananatiling bukod sa estratehikong kabiguan ng Operation Pan. Sa bawat teknikal na sukatan, naisakatuparan ng hukbong dagat ng Hapon ang itinakda ng mga inhinyero nito na makamit. Itinayo nila ang pinakamalaking submarinong nagawa hanggang sa puntong iyon sa kasaysayan. Nagdisenyo sila ng mga eroplanong sapat ang liit para magkasya sa loob nito at sapat ang lakas para atakihin ang mga target na 650 milya ang layo. Lumikha sila ng isang catapult system na kayang magpalipad ng eroplano sa loob ng 3 segundo mula sa isang gumagalaw na deck. Sinanay nila ang mga piloto na lumipad sa isang misyon ng precision bombing laban sa isang target na hindi pa nila nakikita kailanman maliban sa mga litrato. Ang lahat ng ito ay ginawa sa ilalim ng mga kondisyon ng digmaan, habang ang industrial base ay sistematikong winawasak ng pambobomba ng Amerika gamit ang mga materyales na inilaan mula sa isang kapos sa reserbang war economy na sabay-sabay na kinukulang sa bakal, aluminyo at gasolina ng eroplano. Ang mga lalaking nagtayo at naging tauhan ng mga I-400 class na submarino ay alam sa ilang antas na sila ay bumubuo ng isang bagay na lampas na sa estratehikong sitwasyon ng kanilang panahon. Sila ay bumubuo para sa isang konsepto ng pakikidigmang pandagat na ginawa ng laos ng digmaang kanilang ipinaglalaban. Ang mga aircraft carrier, hindi ang mga submarino, ang mapagpasyang sandatang pandagat sa digmaan sa Pasipiko.
Ang mga Iu-400 na barko ay mga submarinong sumusubok na maging mga aircraft carrier, kung kailan ang mga tunay na aircraft carrier ay nananalo na. Subalit, pag subalit ang konsepto ay tama sa paraang kalaunan ay patutunayan ng kasaysayan. Ang nuclear submarine na armado ng mga ballistic missile na naging mapagpasyang sandatang pandagat ng Cold War ay isang submarino na naglulunsad ng mga weapon of mass destruction laban sa mga target sa lupa mula sa ilalim ng karagatan. Ito ay sa estratehikong konsepto, eksaktong kung ano ang sinusubukang gawin ng I-400 class noong 1944. Ang mga inhinyerong Hapones ay 50 taon na masyadong maaga at kulang ng isang teknolohikal na henerasyon sa sandatang sinusubukan nilang likhain. Si Kapitan Kuroshima, ang Diyos ng mga operasyon na nakaisip ng estratehikong katuwiran para sa pag-atake sa Panama Canal, ay ginugol ang mga taon pagkatapos ng digmaan sa pagiging hindi kilala. Tama siya tungkol sa estratehikong kahalagahan ng kanal. Kinumpirma ng mga nagpaplanong Amerikano na nag-analisa sa digmaan sa Pasipiko kalaunan na ang pagkagambala sa kanal noong 1944 ay lilikha sana ng seryosong komplikasyon sa lohistika para sa bumibilis na opensiba ng Amerika. Tama siya tungkol sa konsepto ng submarine-launched aircraft. Gumana ang sandata, mali siya tungkol sa oras. Kinalkula niya na ang Hapon ay may pagkakataon para sa estratehikong oportunidad na sa katunayan ay pasara na ng isulat niya ang kanyang memorandum. Ang mga pilotong nagsanay sa Oita Naval Air Station na pinalipad ang paglapit sa Panama Canal ng daan-daang beses na kinabisado ang lapad ng Gatun Locks at ang anggulo ng araw sa umaga sa ibabaw ng pasukan sa Pasipiko ay namuhay ng may kakaibang anyo ng Survivor's Guild. Naghanda sila para sa isang misyong hindi kailanman nangyari. Nagsanay sila para sa isang pagsalakay na maaring sa sarili nilang pagtatasa ay nakapagpabago sa daloy ng digmaan. Handa na sila. Ang misyon ay nakansela hindi dahil sa aksyon ng kaaway kundi dahil sa isang sandatang ginawang sabay-sabay na walang saysay ang lahat ng misyong militar. Si Lieutenant Takahashi na ang entry sa diary noong Marso 1945 ay nagpapakita ng tindi ng panahon ng pagsasanay ay nakaligtas sa digmaan. Bumalik siya sa kanyang pamilya sa Kagoshima. Hindi siya kailanman nagsalita sa publiko tungkol sa operasyon. Ang kanyang diary ay nahanap ng kanyang mga apo pagkatapos ng kanyang kamatayan at kalaunan ay ipinagkaloob sa Kure Maritime Museum kung saan ang kasaysayan ng I-400 class ay iniingatan. Hawak ng museo ang natitira sa mga dokumentasyon, mga engineering drawing, training manual, reconnaissance photographs ng Panama Canal na may mga marka ng lapis ng anggulo ng pag-atake, isang propeller ng sira na nakuha mula sa Pasipiko kung saan ang mga eroplano ay itinapon bago ang pagsuko. Ang propeller ay may 3 talim, pininturahan ng madilim na berde, 8.2 talampakan ng diametro. Dinisenyo ito upang hilahin ang isang eroplano sa 600 at 50 milya ng langit sa Pasipiko patungo sa isang target sa kabilang panig ng mundo. Hindi nito kailanman pinalipad ang misyong iyon. Nakalagay ito sa isang glass case sa isang museo sa isang lungsod na binumba hanggang maging guho at muling itinayo. Sa isang bansang natalo sa digmaang sadyang itinayo ito upang manalo, isang monumento sa henyo ng inhinyerya sa serbisyo ng isang estratehiyang tumangging tanggapin ng kasaysayan ng mundo. Ang mga I-400 class na submarino ay natuklasan sa ilalim ng karagatang Pasipiko malapit sa Pearl Harbor noong 2013 ng mga mananaliksik mula sa Hawaii Undersea Research Laboratory. Ang mga submarino ay nasa lalim na 2,300 talampakan. Ang kanilang mga hull ay buo pa rin pagkatapos ng halos 70 taon sa sahig ng dagat. Ang mga hangar ay selyado pa rin. Ang mga riles ng katapult ay makikita pa rin. Ang mga sasakyang dagat na pinalubog upang maiwasan ang inspeksyon ng Sobyet ay nanirahan sa ilalim sa mga ayos na nagmumungkahi para sa mga oceanographer na kumuha ng larawan sa kanila, na sila ay natulog lamang. Walang misyong natapos. Walang target na narating. 3 hangar ng eroplano ang selyado laban sa tubig na nakahanap pa rin ng paraan para makapasok, na pinuno ang mga espasyo kung saan ang mga Seiran torpedo bomber ay naghintay para sa mga utos na dumating ng huli na, o dumating sa maling anyo, o hindi kailanman dumating.
Ang tanong na nagmumulto sa kasaysayan ng Operation PAN ay ang pinakasimpleng isa. Paano kung? Paano kung naging mas mabilis ang konstruksyon? Paano kung ang misyon ay nailunsad noong Hunyo 1944 sa halip na isuspinde pagkatapos ng Saipan? Paano kung ang estratehikong debate sa Tokyo ay nalutas pabor sa Operation PAN sa halip na sa Ulithi? Paano kung ang Gatun Locks ay natamaan ng siyam na eroplano na naghatid ng precision bombing sa isang maliwanag na umaga noong huling bahagi ng 1944? Ang mga Amerikanong mananalaysay na nagmodel sa senaryong ito ay nakarating sa mga konklusyong hindi komportable dahil mismo sa pagiging kapanipaniwala ng mga ito. Chiang Canal ay maaring napinsala. Ang lawak ng pinsala ay nakadepende sa katumpakan ng pag-target. Ang katumpakan ng pag-target gamit ang Seiran na sadyang sinanay para sa misyong ito laban sa target na ito ng mga pilotong pinalipad ang paglapit ng daan-daang beses ay magiging mataas. Ang pinsala sa Gatun Locks sa pinakamalamang na senaryo ay nangailangan sana ng 3 hanggang 6 na buwang emergency repair. Sa mga buwang iyon, ang konsentrasyon ng plotang Amerikano sa Pasipiko ay magiging komplikado. Hindi imposible, komplikado. Ang makinaryang pang-industriya ng Amerika ay mag-a-adjust gaya ng palagi nitong pag-a-adjust sa pamamagitan ng redundancy at dami. Ang mga barko ay iikot sa Cape Horn. Ang timetable ng pagsalakay ay maiusog. Ang digmaan ay magiging mas matagal. And kung gaano katagal ang tanong na walang model ang makakasagot ng may kumpiyansa, dahil ang sagot ay nakadepende sa mga desisyon na gagawin sana ng mga tauhan sa kasaysayan sa isang mundong hindi naman umiral. Ang tiyak ay ito, ang mga inhinyerong nagdisenyo ng mga I-400 class na submarino at ang Seiran aircraft ay lumikha. Sa ilalim ng mga kondisyon ng digmaan, sa gitna ng limitadong reserba, laban sa deadline na ipinataw ng digmaang kanilang kinatataluhan, ng isang naval weapon system na may tunay na teknikal na sopistikasyon na nag-abang sa mga konseptong hindi naisakatuparan sa ibang lugar sa loob ng maraming dekada. Ang mga pilotong nagsanay para liparin ang misyon sa Panama Canal ay nakamit ang isang antas ng espesyalisadong kadalubhasaan. Pag-navigate, low-level precision bombing, catapult launch mula sa deck ng submarino, na wala pang ibang aviator sa kasaysayan ang sinanay na gawin bago sila o sinanay na gawin mula noon. Nabigo ang operasyon, natalo ang digmaan. Ang mga submarino ay nakaupo sa ilalim ng Pasipiko. Ngunit ang katanungang ibinato ng 3 propeller na iyon, kaya ba ng isang submarino na magpakita ng lakas panghimpapawid laban sa mga target sa lupa na libu-libong milya ang layo, ay sinagot ng mga taong nagtayo ng Seiran at nagpalipad ng mga pagsasanay sa OITA. Ang sagot ay oo. Ang mundo ay mangangailangan pa ng isa pang henerasyon at isa pang teknolohiya upang mabuo ang sandatang ipinahiwatig ng tanong na iyon. Ngunit ang hukbong dagat ng Hapon, noong 1944 at 1945, habang nagtatayo ng mga submarino sa mga yardang binobomba ng mga B-29, habang nagsasanay ng mga piloto na naaamoy ang nasusunog na Tokyo mula sa kanilang mga airfield, ay malinaw na naintindihan ang tanong. Sa huli, ang pinakatapang na operasyong pandagat na naisip kailanman ay nabigo hindi dahil mali ang inhinyerya, hindi dahil ang mga piloto ay hindi sapat, hindi dahil ang estratehiya ay may depekto sa mga pundasyon nito. Nabigo ito dahil ang mundo ay gumalaw ng mas mabilis kaysa sa mga barkong sumusubok na baguhin ito. Ang bombang atomika ay ginawang sabay-sabay na laos ang bawat kumbensyonal na operasyong militar. Ito ang huling himala ng lohistika ng Amerika. Isang sandatang nag-alis sa pangangailangan para sa lahat ng iba pang sandata. Ang mga admiral na Hapones na gumugol ng 3 taon sa pagtatayo ng mga submarino para magdala ng mga eroplano sa Panama ay natalo hindi ng mga carrier ng Amerika or infantry ng Amerika o mga tangke ng Amerika kundi ng agham ng Amerika. Ang Red Ball Express ay nagpatunay na ang industriya ng Amerika ay kayang mag-supply sa mga hukbo ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng mga kaaway na labanan sila. Ang bombang atomika ay nagpatunay na ang agham ng Amerika ay kayang tapusin ang mga digmaan ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng mga kaaway na mabuhay mula sa mga ito. Ang mga I-400 class na submarino at ang mga lalaking nagtayo at naging tauhan sa kanila
ay karapat-dapat sa isang ibang uri ng digmaan. Isa kung saan ang henyo sa inhinyerya at kasanayan ng piloto at estratehikong imahinasyon ang mapagpasyang mga varyabol. Isa kung saan ang panig na may pinakamatalinong sandata ang nananalo sa halip na ang panig na may pinakamaraming pabrika. Hindi nila nakuha ang digmaang iyon. Walang sino man ang nakakakuha nito. Nakuha nila ang digmaang talagang nangyari na palaging ang tinutukoy hindi ng kung anong iniisip ng mga military planner kundi ng kung anong kayang gawin ng mga industrial societies. Ang mga submarino ay nandoon pa rin sa ilalim. Ang mga propeller ay umiikot pa rin sa agos, ng dahan-dahan, sa dilim, 2,300 talampakan sa ilalim ng ibabaw ng Pasipiko. 3 talim bawat isa. Ang berdeng pintura ay makikita pa rin sa mga litrato. Dinisenyo upang hilahin ang mga eroplano sa 650 milya ng bukas na langit patungo sa isang target na hindi nila kailanman narating. Ang target ay nandoon pa rin. Ang Gatun Locks ay gumagana pa rin, nagtataas at nagbababa pa rin ang mga barko, hinahati pa rin ang Atlantic mula sa Pasipiko, kinakatawan pa rin ang logistical choke point na tinukoy ni Kuroshima sa kanyang 1,941 memorandum bilang susi sa digmaan sa Pasipiko. 75 milyong tonelada ng kargamento ang dumadaan sa kanal bawat taon. Mga container ship, tanker, bulk carrier, ang mga ugat ng pandaigdigang kalakalan. Wala sa kanila ang nakakaalam na 3 submarino ang minsang umalis sa hapon na may intensyong sirain ang daanang ginagamit nila. Wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa mga inhinyero sa Kure na nagtayo ng hangar na may 11 talampakan ang diametro at 115 talampakan ang haba upang magdala ng mga eroplano sa ilalim ng Pasipiko. Wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa mga piloto sa OITA na pinalipad ang paglapit ng daan-daang beses, na alam ang lapad ng mga lock hanggang sa loob ng 10 talampakan, na handa, na naghihintay, na hindi kailanman nakuha ang kanilang umaga. Ang kanal ay naglalakbay ng kargamento nito. Ang tubig ay pinupuno ang mga lock at pinabakante ang mga ito. Ang mga mekanismo ng gate na idinisenyo upang sirain ng isang sandatang hindi kailanman ginamit ay nagpapatuloy sa kanilang siklo. Tumataas at bumababa sa bawat pagdaan, walang pakialam sa kasaysayan na halos bumago sa kanila. Sa isang lugar sa ilalim ng Pasipiko, ang I-400 at ang I-401 ay nagpapanatili ng kanilang katahimikan. Ang kanilang mga hangar ay selyado. Ang kanilang mga katapult ay kinalawang na sa pwesto. Ang kanilang mga siren ay nakakalat sa sahig ng dagat kung saan dumating ang utos na itapon sila. Ang mga propeller ay hiwalay sa mga fuselage. Ang mga pakpak ay nailadlad na rin sa wakas sa tubig sa halip na sa hangin. Ang pinakaambisyosong misyon ng submarino sa kasaysayan ay nagtapos hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang mensahe sa radyo, isang katahimikan sa deck, at isang mabagal na pagpihit pa uwi sa mga katubigang tinawid nila sa kabilang direksyon ng may ibang-iba na mga inaasahan. Tama ang mga inhinyero, handa ang mga piloto. Ang mga submarino ay naitayo. Sinabi ng kasaysayan ay hindi. Kung ang kwentong ito ay may naantig sa iyo, gumawa ng isang bagay ngayon din. Pindutin ang like button. Ang bawat like ay nagsasabi sa YouTube na ang kwentong ito ay karapat-dapat na makita ng mas marami pang tao na hindi pa nakarinig tungkol sa Operasyon PAN o sa mga inhinyero sa Kure na nagtayo ng hangar na may 11 talampakan ang lapad sa loob ng isang submarino. O sa mga piloto sa OITA na pinalipad ang parehong paglapit ng daan-daang beses patungo sa mga lock na hindi nila kailanman mararating. Mag-subscribe at i-on ang mga notification para mahanap ka ng susunod na misyon bago ang sinuman. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Bahagi ka ng pagpapanatili sa mga lalaking ito na huwag makalimutan. Ngayon i-click ang susunod na video na ito. Magkita tayo doon?